Isipin mo, um, naharap ka sa parusang kamatayan, bali ikaw talaga yung gumawa ng isang malagim na krimen. Tapos, wala nang kawala kasi sigurado na yung hatol sa'yo. Nakakatakot na sitwasyon yan. Sobra, nakatakda na yung araw ng paghihirap mo, wala kang pambayad, walang abogadong makakaligtas sa'yo. Kumaga, tanggap mo na doon na magtatapos ang lahat. Wala nang pag-asa eh. Eksakto. Pero, biglang may isang taong nagmamahal sa'yo ng lubusan at sadyang gumawa siya ng paraan para siya yung humarap sa sentensya mo. Wow. 'Di ba? Siya yung tatanggap ng parusa, magdudurusa, at siya yung mamatay bilang kapalit mo para lumaya ka. Ano kaya mararamdaman mo? Siguro halo-halong gulat at sobrang bigat sa konsyensya. Totoo yan. Mapapaisip ka kung paano mo babayaran yung ganong kalaking sakripisyo. At alam mo, sa larangan ng teolohiya ang konseptong yan na inilalarawan mo ay tinatawag na penal substitution. Penal substitution. Okay. Oo. Kumbaga, pagtanggap yan ng parusa ng isang kinatawan para doon sa kasalanan ng iba. Ibig sabihin may inosenteng kapalit na sadyang inilagay sa pwesto ng nagkasala para akuin yung buong bigat ng batas. Ang bigat pakinggan. Oo, at ito mismo yung pundasyon ng dokumentong susuriin natin sa ating malalimang talakayan ngayon. Yung Lesson 31? Tama, yung Lesson 31, God's Provision for Forgiveness. Ang pangunahing misyon kasi natin ngayon ay intindihin kung paano ba talaga hinarap ng mga sinaunang Israelita yung bigat ng kasalanan nila sa pamamagitan ng isang napakapisikal at napakamadugong proseso. Yung pag-aalay ng hayop. Oo, yung sakripisyo. So, himayin natin to. Kasi bago tayo pumunta sa mga madudugong detalye ng sakrifisyo mismo at babala lang, marami tayong tatalakaying ganyan ngayon. Oo, medyo graphic talaga siya. Kailangan muna nating maintindihan kung bakit ba talaga ito kinakailangan mula pa sa simula. Parang, bakit hindi na lang basta humingi ng tawad yung tao tapos magpapatawad ang Diyos nang walang namamatay? Magandang tanong yan. 'Di ba? Ano ba talaga yung pinakaugat ng problema? Bakit kailangan ng ganun kabigat na kapalit? Ang pinakaugat kasi ng problema ay nakasentro doon sa kalikasan ng Diyos. Partikular na yung kanyang kabanalan. Kabanalan, meaning holiness. Tama. Ayon sa teksto natin, ang Diyos ay banal. Ibig sabihin, siya ay perfect, ganap na mabuti, at walang kahit anong bahid ng kasamaan. Wala siyang kapasidad na gumawa ng masama. Okay. At higit sa lahat, hindi siya pwedeng makisalamuha o pumikit sa kasamaan. So hindi niya pwedeng palagpasin lang. Lungat yung kalikasan yon, nagkakaroon ng malalim na pagkakahiwalay sa pagitan ng tao at ng Diyos. Parang alienation. Oo. At yung batas na umiiral dyan ay napakahigpit. Ang kabayaran o parusa para sa kasalanan at paglayo sa kabanalan na yon ay kamatayan. Kamatayan agad. Walang diskwento yon. Walang pakikipagtawaran. Kamatayan talaga yung halaga ng paghiwalay na yon. Alam mo, parang naiisip ko dyan, para siyang isang laboratorio na mahigpit na pinapanatiling malinis. Oo, yung mga clean room. Oo, yung clean room, kapag gumagawa yung mga scientist ng mga masiselang technologies, yung kwarto, dapat walang ni katiting na alikabok o mikrobyo. Tama, kahit isang hibla ng buhok bawal. 'Di ba? Hindi ka pwedeng basta-basta pumasok doon ng balot ng putik mula sa labas, tapos sasabihin mong, konting dumi lang naman to, hindi naman ako masamang tao. Masisira yung buong operasyon nila. Eksakto. Masisira lahat. Kaya, yung kabanalan pala ng Diyos ay hindi lang basta pagiging mabait o mapagbigay. Hindi siya ganun lang kasimple. Isa pala siyang condition o perfect na estado na hindi pwedeng mahaluan ng anumang kasalanan kasi masisira yung kalikasan nito. Totoo yan. Nakatawag pansin yung analohiya mo kasi sa laboratoryong yon, hindi pwedeng baliwalain o takpan lang yung dumi. Kailangan talaga siyang linisin para maibalik yung kaayusan. Kailangan ng decontamination. Oo. At doon pumapasok yung napakalaking problema ng tao. Pero doon din pumapasok yung provision ng Diyos. Kasi mahal niya yung mga tao eh.
Gusto niyang ibalik yung ugnayan. Tama. Kaya pinayagan niya yung isang sistema kung saan may isang inosenteng kapalit na pwedeng mamatay para bayaran yung mga kasalanan na yon. Yung penal substitution nga. Oo. Ito yung naging tanging paraan para malinis yung mansa ng kasalanan at manumbalik yung ugnayan ng tao sa Diyos nang hindi nalalabag yung katarungan niya. So, hindi pala to simpleng, sorry, tapos okay na tayo. Hindi eh. May buhay na kailangang ibuwis para maibalik yung balanse. At dahil literal na kamatayan yung parusa, paano ba to isinasagawa sa totoong buhay nung unang panahon? Napaka-graphic nito sa totoo lang. Kasi ngayon, medyo nakahiwalay na tayo sa proseso ng kamatayan ng mga hayop eh. Kung gusto nating kumain ng karne, bibili na lang tayo sa grocery, nakabalot na sa plastic. Malinis na at ready to cook. Oo. Pero sa teksto natin, lalo na doon sa unang kabanata ng Leviticus, ipinapakita na ang pag-alay ay hindi malinis na ritual. Nakakapangilabot niyang detail sa totoo lang. Totoo. At para mas maunawaan natin yung bigat nito, ipinaliwanag sa dokumento natin yung Leviticus 1:11-9 gamit ang isang kwento. Yung kwento ng isang pamilya. Oo, isang lalaking nagngangalang Ahira at yung bunsong anak niya na si Tali. Ahira at Tali. Oo, so isipin natin yung kapaligiran. Dadalhin ni Akira yung isang lalaking tupa na walang kapintasan mula sa kawan niya papunta sa tabernakulo. Yung tolda. Tama. At yung lugar na to, hindi ito tahimik, puno to ng ingay ng mga hayop na umiiyak, tapos matinding amoy ng sinusunog na karne at yung usok. Ang chaotic siguro doon. Sobra. Tapos pagdating doon, ipapatong ni Akira yung kamay niya sa ulo ng hayop. Tapos, si Akira mismo ang kakatay sa tupa. Teka lang. Oo, siya mismo. Diyan talaga ako natigilan nung binabasa ko yung materyale. Ang nag-aalay mismo tulad nitong si Ahira na isang ordinaryong tao lang, hindi pare, siya yung kakatay sa hayop. Siya talaga ang hihiwa ng leeg habang pumipiglas yung hayop. Grabe, akala ko kasi iniaabot mo lang sa kanula yung tupa sa pintuan, tapos yung mga pare na bahala doon sa likod, tapos maghihintay ka na lang sa labas. Napaka-hands-on pala nito. Ang nakakamangha rito ay sadyang idisenyo yung sistema para maging napaka-personal at mabigat para sa nag-aalay. Ikaw mismo hahawak ng kutsilyo? Oo, ikaw na nagkasala, ikaw yung mararamdaman yung init at yung pagkawala ng buhay ng hayop sa kamay mo. Tapos, paghiwa mo ng leeg, sasaluhin ng mga pari yung dugo. Yung mga anak ni Aaron. Sama. Sasaluhin nila at isasaboy doon sa gilid ng altar. At hindi pa tapos dyan si Ahira. May gagawin pa siya. Ayon sa batas, babanlatan o aalisan pa niya ng balat yung hayop, tapos hihiwain niya to at huhugasan niya yung laman loob gamit ang tubig. Sa puro dugo talaga yung damit niya. Sobra. Ang trabaho lang ng mga pari doon ay mag-ayos ng apoy at sunugin yung alay. Kasi binibigyang diin sa Leviticus 17:11 na ang buhay ng laman ay nasa dugo. Nasa dugo yung buhay. Oo, at ibinigay ng Diyos yung dugong to sa altar para magbigay ng katubusan. Isipin mo na lang kung ikaw si Ahira, tapos nakikita sa'yo yung anak mong si Tali habang puno ng dugo yung kamay mo. Nakakatrauma siguro para sa bata yun. Di ba, panigurado, maiisip mo, ayoko nang ulitin yung kasalanang nagdala sa akin dito. Nakatatak siguro sa isip nila yung amoy ng dugo, yung tunog ng naghihingalo yung tupa. Pati yung init ng apoy doon sa mukha nila. Oo, idinisenyo pala talaga to para iparamdam ng literal at visual yung bigat at seryosong epekto ng kasalanan. Wala palang pagtatakip to. Wala talaga. Ang kasalanan ay laging may inosenteng nilalang na kinakailangang magbayad at magdusa. Totoo. At ang sakit dun, para sa mga Israelita, kabuhayan nila yung mga hayop na yan eh. Tama, yaman nila yan. Hindi lang yan basta pagkain. Oo, yung makitang kinakatay yung pinakamalusog nilang hayop dahil lang sa pagkakamali nila,
Parang sampal ng katotohanan yun na napakamahal ng halaga ng kasalanan. Napakamahal talaga. Ngayon, sa gitna ng lahat ng madugong parteng yan, may isang tahimik na galaw na gilawa si Ahaira na para sa akin napakalaki ng kahulugan. Alin doon? Yung pagpatong niya ng kamay sa ulo ng tupa, bago niya katayin, ano ba talaga ang nangyayari doon sa sandaling yun? Kasi hindi naman pwedeng simpleng pagpet lang yun, di ba? Oo, hindi yun para patahanin yung hayop. Yung ritual ng pagpatong ng kamay ay critical na bahagi ng proseso. Sa teksto natin, may 5 posibleng interpretasyon ang mga scholar dyan. 5 interpretasyon. Ano-ano yun? Una, paglipat daw ng kasalanan mula sa tao papunta sa hayop. Pangalawa, pagpapakita ng kompletong pag-iisa ng tao at hayop. Pangatlo, pagpapakita ng focus kung 2 kamay ang ginamit. Tapos yung pang-apat? Pang-apat ay pagpapakita ng pagmamay-ari kung 1 kamay lang. At yung pang-5, ang pagtatalaga sa hayop bilang kinatawan. Okay. Alin dun yung pinakatama? Ayon sa dokumento natin, ang pinakamalapit at pinakawastong kahulugan ay yung pang-5, yung pagtatalaga ng kinatawan o representatibo. So, ano ba talaga ang ibig sabihin yan sa practical na aspeto? Kasi hindi lang pala ito parang larong tag na taya ka na, sa'yo na yung kasalanan ko. Hindi siya ganon. Para pala tong pagbibigay ng power of attorney. Parang sa korte, kung may sentensya kang hindi mo kayang labanan, magtatalaga ka ng kinatawan para harapin yung hatol para sa'yo. Eksakto. Kung iko-connecta natin sa malaking larawan, yung hayop ang tatayo bilang ikaw. Siya yung tatanggap ng kamatayan na dapat sana ay nakapangalan sa'yo. Oo, at ipinaliwanag mismo yan ni Ahira kay Tali. Habang naglalakad sila pauwi, sinabi niya na yung pagpatong ng kamay ay simbolo ng pag-ako o identification. Identification. Tama. Iniayon at ibinubuklod niya yung buong pamilya niya doon sa hayop, kaya tinatanggap ng Diyos yung hayop sa ngalan ng pamilya. Namatay ito para mabayaran yung utang nila sa hustisya. Nakakakilabot yung bigat pero ang linaw. Ngayon, may gusto akong balikan na napaka-practical na aspeto kasi siguradong maiisip to ng nakikinig sa atin ngayon. Sige, ano yun? Nabanggit natin na ang hayop na iaalay kailangang walang kapintasan. Isang malusog na tupa o kaya sa ibang pagkakataon batang toro. Oo, tupa o toro. Sa isang lipunan noon na nakadepende sa agrikultura, yung toro parang traktora nila yan eh. Yung tupa parang bank account nila. Sobrang mahal niyan. Oo. So ang mag-alay nito tuwing nagkakasala ka, napakalaking sakripisyo. Baka maubos yung kabuhayan mo. Paano kung mahirap ka lang, wala kang malawak na lupain? Magandang point yan. Ibig ba sabihin, wala ka ng pag-asang mapatawad dahil wala kang pambayad? Parang elite club ba to na eksklusibo lang para sa mayayaman? Hindi. Tinitiyak ng sistema ng Diyos na walang maiiwan dahil lang sa estado sa buhay. Ayon doon sa Leviticus 1, yung sakripisyo ay bukas para sa lahat. Kahit sa mga kapos. Oo. Kung mayaman ka, baka ang dalhin mo. Kung katamtaman lang, tupa o kambing. Pero kung talagang kapos ka sa buhay, pinapayagan ang pag-aalay ng mga ibon. Ibon? Parang anong klaseng ibon? Mga kalapati o bato-bato. Walang pinipiling antas sa buhay yung pangangailangang mapatawad. Dito nagiging sobrang interesante yung lahat eh. Doon sa kwento kay Ahira, habang ditbit nila yung tupa nila, may nakita silang ibang taong nagdadala lang ng mga ibon papunta sa altar. Oo, nandoon yun sa teksto. Tapos, bumulong si Talit sa ama niya. Sabi niya, Ama, sabihan mo sila na tupa dapat ang dalhin. Normal na bata, di ba? Akala niya may isang mahigpit na rule lang para sa lahat. Nakakatuwa yung reaction ng bata doon. Oo. Pero yung paliwanag ng ama niya,
napakalalim. Ipinagdiinan ni Ahira na tumatanggap ang Diyos kahit kalapate mula sa mga taong walang kakayahan. Kasi ang mahalaga lang doon ay walang kapintasan. Eksakto. Walang kapintasan. Meaning, ang hinihingi lang ng Diyos ay yung pinakamagandang maibibigay mo mula sa kung anong meron ka, 'di ba? Totoo yan. Kasi ipinapakita nito na yung biyaya at pagpapatawad, hindi mo mabili o masusukat sa yaman. Ang tinitignan ng Diyos, yung estado ng puso mo. Wala siyang pakialam sa presyo ng alay. Wala. Kung ang pinaka-perfect na maibibigay mo ay isang kalapate, tatanggapin yun ng Diyos ng buong puso. Kasing halaga yun ng isang malaking toro ng isang mayamang tao. Napakagandang isipin yan. Parang nakakabawas ng bigat sa dibdib para sa mga ordinaryong tao noon. Alam nila na pantay yung tingin sa kanila ng batas. Pantay-pantay ang lahat sa harap ng altar. Ngayon, isipin natin na nakapag-alay ka na, nakatay na yung hayop, naihandog na yung dugo, tapos na yung proseso, at napatawad ka na. Okay. Tapos na ba lahat? Pwede ka na bang umuwi at bumalik sa normal na parang walang nangyari? Ayon sa teksto natin, yung particular na sakrifisyong to, yung burnt offering, hindi lang siya basta pagtakas sa parusa, di ba? Tama ka dyan. Yung burnt offering o handog na sinusunog, may mas malaking hinihingi yan eh. Ang salitang ginamit dyan ay ola, na ang ibig sabihin ay iyaong pumapaitaas. Pumapaitaas kasi yung usok umaakyat sa langit. Oo. At mapapansin mo, maliban sa balat na inilalaan para sa pari, yung buong hayop ay ganap na sinusunog sa altar. Walang inilalaan para kainin ng pamilya o ng mga pari. Wala silang salo-salo. Bakit kailangang ubusin lahat at maging abo? Sayang naman yung karne. Pwede pa sanang paghatian o ibigay sa nagugutom. Simbolismo kasi yun ng buong puso at walang tirang pag-aalay ng sarili at kompletong debosyon kay Yahweh. So wholehearted commitment. Oo, ibinibigay lahat bilang pagpapakita ng buong pusong pagsuko. Walang tinatago para sa sarili. Teka, kung commitment at debosyon pala yung ibig sabihin nito, bakit kailangan pang dumaan sa madugong pagpatay? Paanong ibig mong sabihin? Parang hindi ba pwedeng skip na lang yung pagkatay? Tapos sabihin mo lang na, Lord, mahal na mahal kita at ibinibigay ko na yung buong buhay ko sa'yo? Parang dedication lang ng walang dugo? Oo. Bakit hindi pwedeng maging malapit agad sa Diyos nang hindi dumadaan sa madugong sakripisyo? Kung debosyon lang din naman pala. Kasi nilalabag noon yung mismong prinsipyo ng kabanalan ng Diyos na pinag-usapan natin kanina-kanina lang. Yung tungkol doon sa clean room. Tama. Kapag nag-aalay ang mga Israelita, may mahigpit na pagkakasunod-sunod silang sinusunod eh. Ayon sa teksto natin, kailangan laging inuuna ang handog para sa kasalanan. Inuuna yung purification. Oo. Kapag naayos na yung issue ng kasalanan, tsaka palang susunod yung burnt offering o ola para sa pagtatalaga ng sarili. At pagkatapos lang noon, yung para sa pakikisalamuha o fellowship. So purification, tapos devotion, tapos fellowship. Eksakto. Yung tamang sequence yun. Parang pagriregalo sa isang tao habang may malaking utang ka pa sa kanya. 'Di ba? Ay, oo, magandang halimbawa yan. 'Di ba? Kahit gaano kaganda yung regalo mo, hindi niya 'yon matatanggap ng buong puso dahil may malaking issue pa kayo. Maiisip niya panigurado, bayaran mo muna yung utang mo sa akin bago mo ko bigyan ng regalo. Totoo yan. Ibig sabihin, kahit yung pinakamataas na antas ng debosyon natin, hindi ka tanggap-tanggap kung hindi muna natin pinagbabayaran yung kasalanan natin. Ang paglilinis dapat laging nauuna. At yan yung pinakamahalagang aral ng sistema. Hindi mo pwedeng takpan ng mabubuting gawa yung dumi ng kasalanan. Kailangan mo na itong linisin ng dugo ng inosenteng kinatawan. So para ibuod, lahat ng napag-usapan natin ngayon mula simula, nakita natin kung paano
ginamit ng mga sinaunang Israelita yung madugong sistemang to ng substitution. Isang napaka-physical na sistema. Oo. Ito yung naging tulay nila para pagdugtungin yung kahinaan ng tao at yung perfect na kabanalan ng Diyos. Walang shortcut eh. Kailangang may mamatay para may mabuhay. Tama. At para sa iyo na nakikinig sa malalimang talakayang to, gusto kong pag-isipan mo to ng personal. Kahit hindi na tayo literal na nagkakatay ng tupa ngayon sa likod ng bahay natin, ang totoo niyan, nararanasan pa rin natin yung bigat ng kasalanan natin. Nararamdaman pa rin natin yung guilt ngayon. Totoo yan. Isipin mo kung paano mo hinaharap yung sarili mong pagkonsensya ngayon. Minsan, idinadaan natin sa sobrang pagtatrabaho para makabawi o kaya paggawa ng maraming kabutihan sa iba para lang gumaan yung pakiramdam. O kaya sa matinding paninisi sa sarili. 'Di ba? Kasi sa loob-loob natin, alam nating may utang tayo na kailangang bayaran. Palagi tayong naghahanap ng paraan o ng sariling kapalit para lang maibsan yung bigat ng budhe natin. Yung paghahanap kasi ng kapatawaran ay malalim na pangangailangan ng tao eh. At itinuturo nung sinaunang sistemang to na yung hustisya ay seryosong bagay. Bawat patak ng dugo doon sumasalamin sa pagnanais nating manumbalik sa may kapal. Pero bago natin tuluyang tapusin, may gusto kaming iwanan sa iyong isang huling kaisipan at medyo mabigat tong pag-isipan. Oo, base to sa huling bahagi ng dokumento natin. Nabanggit kasi na ang mga pag-alay na to kahit gaano kamadugo o kamahal ay hindi tuloy-tuloy ang bisa, nawawalan ng epekto yung kapatawaran paglipas ng panahon. Kaya kailangan ulitin. Araw-araw may kinakatay na hayop doon sa tabernakulo. Araw-araw. Tapos may taon ng araw ng katubusan pa. Isipin mo yung pagod, yung dami ng inosenteng hayop na namamatay. Tapos bukas, kailangan mo na naman ulitin kasi nagkasala ka ulit. Nakakapagod at walang katapusang siklo siya. Patunay yun na kahit yung perfect na tupa, panandalian lang yung kayang linisin. Hindi nito tuluyang nababago yung puso natin. Kaya ito yung tanong na gusto naming pag-isipan mo, kung ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan at yung inosenteng dugo ay kailangang patuloy na ibuhos ng walang tigil para lang magkaroon ng kapatawaran, idinisenyo ba talaga to bilang permanenteng solusyon? Isang malaking katanungan yan. O baka namang bawat nakakapagod na pag-uulit, sadyang idinisenyo para ituro tayo sa matinding pangangailangan natin para sa isang panghuli, perfect at walang hanggang kinatawan. Isang kapalit na kapag inialay para sa atin ay magiging sapat na at hindi nakakayanganin pang ulitin kailanman. Magandang pag-isipan yan ng mga nakikinig sa atin. Iiwan namin sa iyo ang katanungan niyan para pagnilayan. Maraming salamat sa matiyagang pakikinig at pagsama sa amin sa malalimang talakayang ito. Hanggang sa muli!